Dominant Protector. Credit to the author. 7121130. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Romal, ano ang ating patutunguhan o layunin sa pagkakataong ito? Hindi ba tayo maaaring basta na lang gumala sa gubat ng ganito? Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, biglang naisip ni Yuna ang problemang ito. Bagamat hindi imposibleng maglakad ng walang pakialam, mas mainam pa rin na magkaroon ng layunin. Halimbawa, noong pumasok sila sa kagubatan dati, ang layunin ni Yuna ay pumatay ng isa o dalawang dark spirit beast at pagkatapos ay bumalik sa lungsod ng luling upang makipagpalitan ng pera at kagamitan. Ngayong hindi na nagkulang ng pera si Terence, wala nang saysay ang pagpatay lang ng mga dark spirit beast. Hindi niya magagawa iyon para lang manghuli ng mga espiritong halimaw ng kadiliman at kumain ng inihaw na karne, hindi ba? Hindi naman masama kumain ng barbecue para lang dito. Biglang naramdaman ni Yuna na medyo hindi na kailangan ang tanong niya, pero seryoso na itong pinag-iisipan ni Terence. Tama ka. Kailangang magtakda ng maliit na layunin. Halimbawa, paano kung kumita muna ng 100 milyon mula sa kanya? Nakita ni Terence ang puot sa mga mata ng tatlo at agad na humikab. Sige, dahil hindi kayo interesado, sabihin ninyo sa akin ang inyong palagay. Nako! Paano naman siya hindi magiging interesado? Hindi naman niya kailangang magtrabaho ng husto para kumita ng 100 milyong yuan. Maaari lang siyang humiga at matulog. Sa kabaligtaran, kailangan pa rin niyang magtrabaho ng husto para kumita ng 1 milyong yuan. Nagreklamo sina Yuna at ang dalawa pa sa kanilang mga puso, ngunit nagbigay pa rin sila ng ilang magagandang mungkahi. Nabalitaan ko na sa kaibuturan ng kagubatan, may mga gininto ang dark spirit beast. Gamit ang kasalukuyan nating kagamitan at lakas, dapat ay kayanan natin silang subukang manghuli. Kung makakakain tayo ng gininto ang core meat strips, tiyak na tataas ng malaki ang ating pisikal na lakas. Sabik na iminungkahi ni Almira ang kanyang ideya. Sa ngayon, pakiramdam niya na sa pana sa kanyang kamay, ang mundo ay magiging kanya. Hindi na sapat ang isang foundation stage darkness spirit beast para matugunan ang kanyang mga pangangailangan, kaya gusto niyang manghuli ng isang golden core stage darkness spirit beast. Pakiramdam ko ay nasa bingit na ng tagumpay ang kasalukuyan nating lakas. Kung gusto nating manghuli ng mga golden core stage dark spirit beast, bakit hindi na lang natin hintayin na malagpasan natin lahat? Bagamat gustong sumang-ayon ni Peter kay Almira, ang kanyang maingat na ugali ang nagtulak sa kanya na magmungkahi ng mas ligtas na plano. Dapat ay matagumpay tayong makakalusot pagkatapos nating kainin ang asensya ng espiritong Beast of Darkness. Sa oras na iyon, mas magiging kumpiyansa tayo sa pagpatay sa gininto ang core stage na espiritong Beast of Darkness. Sayang at hindi direktang malunok ang panloob na kaibuturan ng Dark Spirit Beast. Kung hindi, maaaring nagamit niya ang panloob na kaibuturan ng Wild Ox para palakasin ang kanyang lakas. Hindi malinaw kina Yuna at sa dalawa pa kung paano ipoproseso ang inner core para patatagin ang katawan, kaya ang inner core lang ang maaari nilang gamitin para makipagpalitan ng pera. Sa tingin ko ay may katuturan ang sinabi ni Peter. Bakit hindi muna natin patayin ang mga dark spirit beast sa yugto ng pundasyon ng establishmento sa kagubatan? Pagkatapos nating mapabuti ang ating lakas, maaari na nating patayin ang mga golden core stage dark spirit beast. Bahagyang tumango si Yuna at sumang-ayon sa opinyon ni Peter. Bagamat hindi ka nagkukulang ng pera, Romal, ang pagpapalakas ng iyong lakas ang palaging pinakapangunahing pangangailangan. Kung wala ka ng ibang magagawa, paano kung ikaw ang magdesisyon? Sige, pakikinggan kita. Walang layunin si Terence, at baka matagpuan niya lang ang lambak pagkatapos niyang maglakad-lakad sa kagubatan. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, muling nag-isip si Yuna. Bakit niya kailangang makinig sa kanya? Ito ang ideya ni Peter. Walang pakialam si Peter. Tuwang-tuwa siyang makitang sinabi iyon ni Terence. Gustong-gusto niyang makitang pinapaunlakan ni Terence si Yuna sa lahat ng bagay. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ng dalawa, wala na siyang ibang pagpipilian. Matapos magkaroon ng target, tila wala naman itong gaanong pinagkaiba. Noong una ay gumagala sila sa kagubatan para tingnan kung makakasalubong nila ang anumang spirit beast ng kadiliman, at pareho pa rin ito ngayon.
Hindi ito laro, at ang mga Dark Spirit Beast ay hindi mananatili sa isang takdang lokasyon at maghihintay sa iyong pagpatay sa kanila. Nasa swerte mo kung makakaharap mo sila o hindi. Sa makatuwid, silang apat ay walang malinaw na patutunguhan at dahan-dahan lamang na nakakapag-explore sa isang direksyon. Gayunpaman, nakatadhana na maging isang napakaswerteng araw ngayon. Hindi nagtagal pagkatapos nilang maglakad, natagpuan nila ang isang Spirit Beast of Darkness. Para maging eksakto, isa itong Spirit Beast of Darkness. Ito ay isang higanteng itim na sawa na may iisang sungay sa ulo at isang makapal na patong ng kaliskis na bumabalot sa 7 pulgadang bahagi ng likod nito. Mayroon din itong 2 maliliit na pakpak, ngunit hindi alam kung kayang dalhin ng 2 maliliit na pakpak na ito ang malaking katawan ng higanteng sawa. Bukod sa itim na sawa na ito, mayroon ding maliit na pangkat ng 7 yuyo na talagang mapalad ngayon. Ang mga Dark Spirit Beast na kanilang nakasalamuha ay pawang hinahabol ng isang tao. Kaibigan, kami ang unang nakakita nitong Black Spirit Wing Python. Huwag kang makialam. Ang 7 kataong koponan ay nasa gitna ng isang konfrontasyon laban sa higanteng sawa, at may agad na nagsalita nang makita ang grupo ni Terence. Sa usapin ng bilang, 7 laban sa 4 ang may lubos na kalamangan. Kung pag-uusapan ng kagamitan, 4 sa 7 tao ang may mga dekalidad na armas, at ang ilan sa kanila ay may iba pang dekalidad na kagamitan. Malinaw na nasa maayos silang kalagayang pinansyal. Kung lalaban sila, may kumpiyansa silang masusupol nila ang grupo ni Terence na may 4 na miyembro ng walang banta ng higanteng sawa. Baka atakihin lang nila si Rob Yuna at ang iba pa nilang kagamitan. Sa gubat, hindi naman bihira ang ganitong bagay. Tutal, ito ay isang larangan ng digmaan kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina. Kapag pantay lang ang lakas, saka magkakaroon ng pagkakataon para sa isang patas na dialogo. Kalokohan yan, pamilya mo ba ang may-ari nitong Black Spirit Wing Python? Ako ang unang nakatuklas nitong kagubatan, kaya lahat ng nasa kagubatang ito ay akin, pati na kayo. May mga tutol ba kayo? Malakas na panunuya ni Almira. Agad niyang inilabas ang kanyang pana at nagpana, hinihintay na sumabog ang kabilang panig para makapaglaban sila ng buong puso. Ngayon na ang panahon kung kailan sa isubog ang kanyang tiwala sa sarili. Natatakot siyang baka hindi magulo ang mundo at magalit sa kanyang kalaban. Gayunpaman, maaaring hindi naman siya matatalo kung maglalaban sila. Hehe. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Tumawa ng mapang-uyam ang taong nagsalita, hindi ganoon kadaling kalabanan ang Black Spirit Wing Python. Sa iilan lang sa inyo, malamang na ipapapatay kayo. Wala akong pakialam kung hayaan nyo munang subukan. Kung maglakas loob kayo, halika. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kalahating kalbong buhok. Ang kanyang tila mahinang kilos ay puno ng masasamang balak. Gaya ng sinabi niya, ang Black Spirit Wing Python na ito ay napakahirap kalabanan. Naabot na nito ang tugatog ng Foundation Stage, at ang mga ordinaryong cultivator ng Foundation Stage ay walang kalaban-laban dito. Kung hindi dahil dito, malamang ay umatake na ang kanilang koponan. Hindi sana sila nasa isang stalemate hanggang ngayon nang hindi nakakahanap ng anumang depekto. Kung talagang maglalakas loob na umatake ang panig ni Terence, matutuwa ang lalaking kalahating kalbo na makita silang kumikilos bilang pamangwit. Maaaring hindi nila masasaktan ang Black Spirit Wing Python, ngunit hanggat nauubos nila ang lakas nito, sapat na ito para maipakita ang kahinaan nito. Napakamatalino mo. Pero hayaan mo munang linawin ko ito. Aatake tayo, at itong Black Spirit Wing Python ang ating biktima. Hindi ka na maaaring makialam pa. Medyo nadismaya si Almira. Bagamat gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan sa pagpana, hindi naman siya magiging ganoon ka di makatuwiran para umatake sa kabilang panig. May problema ba? Kung may problema ka, sabihin mo lang. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan pagdating ng panahon. 7,122. Walang problema, walang problema. Kung maglalakas loob kang sumama, sumama ka. Ako ang magiging biktima mo. Hanggang sa huli, mangangaso tayo pagkatapos niyong lahat mamatay. Tumawa ng mahina ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang at itinaas ang kamay para senadoryason si Almira na umakyat. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at umatras ng kaunti. Lumingon ang mga mata ni Almira kay Terence. Kahit na nagsalita siya ngayon lang, si Terence ang namamahala sa team ngayon.
Nasa kay Terence ang desisyon kung tutulong o hindi. Walang pakialam si Terence sa 7 mangangaso. Gamit ang lakas at kagamitan ng grupo ni Yuna, kahit hindi sila manalo laban sa 7 tao, mapoprotektahan pa rin nila ang kanilang mga sarili. Kung kasama niya, hindi magiging mahirap silang patayin. Sa kabilang banda, ang Black Spirit na may pakpak na python ang mas malaking banta kay Terence. Hindi ito gumalaw sa panahong ito, at ang dalawang itim nitong mata ay malamig na nakatitig sa lahat. Matapos umatras ng kaunti ang kalahating kalbong lalaki na sa katanghaliang gulang at ang kanyang grupo, nabaling ang atensyon ng Black Spirit Wing Python sa grupo ni Terence. Tila naunawaan nito na ang susunod na kalaban nito ay ang 4 na taong ito. Hindi naman ito kakaiba. Sa antas na ito, ang espiritual na katalinuhan ng Dark Spirit Beast ay hindi mas mababa kaysa sa isang tao. Alam nito na kung tatakbo ito palayo ngayon, mapapalibutan at hahabulin lamang ito. Kaya naman, pumulupot ito na parang ahas at tahimik na nagtatanggol. Sige, hulihin muna natin ang biktima. Tumingin sa kaliwa at kanan si Terence, sinenyasan sina Yuna at ang dalawa pa na harapin ang Black Spirit Wing Python. Siya mismo ang nagbantay sa 7 tao, pinipigilan silang palihim na maabyutin siya. Sige. Kung gayon ay aalis na tayo. Napasigaw si Almira sa tuwa habang nagpapana siya ng palaso na parang kidlat. Ang target niya ay ang mata ng Black Spirit Wing Python. Gusto niyang gamitin ang parehong trick at direktang atakihin ang mata, tatago sa ulo ng Black Spirit Wing Python at papatayin ito sa isang suntok lang. Hindi nagsalita si Peter. Binunot niya ang kanyang espada, ginamit ang kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang katawan, at sumugod patungo sa Black Spirit Wing Python. Hinawakan ni Yuna ang kanyang scimitar ng patalikod at inatake ang Black Spirit Wing Python mula sa gilid ng picot. Nagkaroon silang tatlo ng hindi napapansing pagkakaintindihan at agad na bumuo ng isang patong-patong na pormasayo ng pag-atake. Gayunpaman, ang Black Spirit na may pakpak na python ay hindi katulad ng bison ng Black Spirit mula sa dati. Sa harap ng palaso ni Almira, bahagyang gumalaw lamang ang ulo nito, at ang palaso ay pinalipad ng sungay sa noo nito. Ang lumilipad na palaso ay muling tumama pabalik, na nakatutok kay Peter, na sumusugod palapit. Mabuti na lang at nahadlangan niya ito gamit ang kanyang panangga sa kamay. Bagamat hindi siya natama ng anumang pinsala, nabigla siya sa lakas ng palaso, at bahagyang naantala ang kanyang mabilis na momentum. Sa sandaling ito, malapit na si Yuna sa Black Spirit Wing Python. Tumapak siya sa lupa at lumipad sa ere. Hinawakan niya ang kanyang scimitar ng pabaligtad at kumislap na parang kidlat, diretso sa ikapitong nayo ng Black Spirit Wing Python. Ang kurbadong talon na halos kapantay ng Supreme Grade ay napakatalas, at agad itong tumagos sa mga kaliskis, na may dalang bakas ng maitim na lilang dugo. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng oras si Yuna na palawakin ang kanyang kalamangan, siya ay pinalipad ng mga pakpak ng Black Spirit na may pakpak na python. Nawalan siya ng balanse at gumulong sa ere. Sumirit ang Black Spirit na may pakpak na python at ang malaking ulo nito ay parang kidlat na sumirit. Ang bibig nito ay parang maitim na ulap, na tuluyang bumabalot sa Yuna sa ere. Nakalabas din ang mahaba nitong dila, sinusubukang hawakan ng Yuna at hilahin ito papasok sa bibig nito. Ang lakas ng loob mo, hayop ka. Sumigaw ng malakas si Almira at nagpakawalan ng 3 palaso na hugis at sulok. Isa sa mga ito ay nakatutok sa dila ng ahas, habang ang dalawa naman ay nakatutok sa mga mata ng Black Spirit na may pakpak na python. Sinusubukan niyang gamitin ang taktikang ito para tulungan si Yuna na makatakas. Si Peter, na huminto sandali, ay sumabog gamit ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang buong katawan ay tumilapon sa kalangitan na parang bola ng kanyan. Pinrotektahan niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang panangga sa kamay, at direktang ibinato ito sa ulo ng Black Spirit Wing Python. Ang nag-iisang kamay na sable sa kanyang kamay ay humiwa pababa, gustong muling atakin ang 7 pulgadang bahagi ng Black Spirit Wing Python. Naunang dumating ang mga palaso ni Almira, ngunit ang Black Spirit Wing Python ay lubhang madulas. Ang pag-atake kay Yuna ay isang pagkukunwari lamang, at nag-iba ito ng direksyon sa kalagitnaan ng laro. Kaya, lahat ng 3 palaso ay hindi tumama, walang kahit isa sa mga ito ang tumama. Lumuwag ang puso ni Yuna, ngunit namutla ang kanyang mukha sa gulat. Nasa ere pa rin siya, hindi niya mapanatili ang kanyang balanse.
Nagbago ng direksyon ng Black Spirit Wing Python sa kalagitnaan, hindi lamang iniiwasan ang palaso ni Almira, kundi nakaharap din niya si Peter, na dumating upang iligtas siya. Tulad ni Yuna, si Peter ay nasa ere at tumatakbo ng buong bilis. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang direksyon at tanging ang makita lang niya ay ang ulo ng ahas na lumitaw sa harap niya. Mabuti na lang at nakakilos na siya. Bagamat nagbago ang posisyon ng Black Spirit Wing Python, at hindi niya naabot ang 7 pulgadang marka, nagawa pa rin niyang salubungin ang malaking bibig ng Black Spirit Wing Python. Walang awang tinamaan ng talim ng sable ang isa sa malalaking pangil, nag-iwan ng marka dito bago ito tumalbog pabalik. Sa kasamaang palad, masyado siyang mabagal para makatakas mula sa panganib. Muntik na siyang lumunin ng malaking bungangang sumunod. Sa kritikal na sandali, tumama ang kanyang panangga sa kamay sa pangil. Ang matinding pagkabigla ay nagpaluwa sa kanya ng isang subaw ng dugo, ngunit kasabay nito, siya rin ay napalipad. Ang mga pangil ng Black Spirit na may pakpak na python ay patuloy na inaatake, at malamang na masakit ito dahil sa mga pag-atake. Umiling ito at hindi na nagpatuloy sa paghabol, ngunit mabilis na binawi ang mga pangil nito at bumalik sa porma sayo ng ahas. Sinamantala ni Yuna at Peter ang pagkakataong umatras at pansamantalang ihinto ang kanilang mga pag-atake. Tila matagal ilarawan ang serye ng mga pag-atake at depensang ito, ngunit sa katotohanan, ito ay isang iglap lamang. Ang mga may mas mababang lakas ay malamang na kumukurap at tatapusin ito bago pa man nila ito makita ng malinaw. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Yuna. Hindi niya inaasahan na ang Black Spirit Wing Python ay magiging ganito kahirap kalabanan. Medyo natakot din si Almira. Akala niya, gamit ang mga dekalidad na kagamitang dala niya, madali niyang madedaig ang kahit sinong Dark Spirit Beast sa yugto ng Foundation Establishment. Sino ang mag-aakala na muntik na siyang matalo? Gaya ng inaasahan, hindi gaanong maaasahan ang pangangaso ng mga Golden Core Stage Dark Spirit Beast sa mga sandaling iyon. Ha. Ano bang sinabi ko? Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan, pero sa kasamaang palad, hindi kayo namatay. Gusto nyo pa ring subukan. Tumawa ang lalaking kalahating kalbo, may pagsisisi sa mukha. Hindi niya alam kung dahil ba sa hindi nasaktan ang Black Spirit Wing Python, o dahil walang nawalang tauhan ang panig ni Terence. Bata Panginoong Sima, alisin muna natin ang mga nakakainis na lalaking ito, saka natin haharapin ang Black Spirit Wing Python. Nagyelo ang mukha ni Almira, at hindi niya mailabas ang kanyang galit. Agad niyang itinuro ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang. Mahirap paniwalaan na naaalala pa rin niya na tawagin si Terence na batang Panginoon na Sima sa harap ng iba. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, "Teka, tinawag mo siyang young master na Sima. Kampan ba kayong tatlo ni Yuna?" "Tama." "Bakit? May mga tutol ka ba?" Malamig na tumawa si Almira habang tinutukan niya ng palaso ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang. Naglakas loob pa siyang magsaya sa kasawian nito at sabihing sayang nga lang at walang namatay sa kanyang koponan. Hindi niya talaga alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Kaya kayo ang tatlong mapalad na sumama sa isang marangal na batang Panginoon. Mukhang napaka-ordinaryo lang ng lakas ninyo. Ang batang Panginoong Sima, gusto mo ba kaming tanggapin bilang mga disipulo ninyo? Ginagarantiya ko na mas malakas kami kaysa sa tatlong baguhang ito. Biglang ngumiti ang lalaking kalahating kalbo kay Terence, "Kumusta? Gusto mo bang isaalang-alang ito?" 7,123. "Hindi ako interesado." Malamig na tiningnan ni Terence ang lalaki at sumangot, "Napakapangit mo, naaapektuhan mo ang paningin ko." Natigilan ang ngiti ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Muntik na siyang sumabog pero natatakot siya sa pagkakakilanlan ni Terence. Hindi niya alam kung gagawin niya iyon. Lalo na itong nangyari nang may isang makapangyarihang Black Spirit Wing Python sa gilid. Dahil sa talino ng Black Spirit Wing Python, kung magsisimula sila ng away, malamang na hindi ito tatakbo palayo. Sa halip, sasamantalahin nito ang sitwasyon para maglunsad ng palihim na pag-atake at patayin ang lahat. Sa oras na iyon, malamang na magkakasamang mamamatay ang lahat, at hindi ito ang resultang gusto niya. Batang Panginoon Sima, huwag mong isipin na dahil lang sa maganda ang iyong pinagmulan, magagawa mo na ang anumang gusto mo sa labas.
Sa gubat, ang mahihina ay biktima ng malalakas. Hindi lahat ay nakasalalay sa pagkakakilanlan. Tutal, kung mamamatay ka sa labas, hindi naman lahat ay mapapatay ng iyong pamilya, hindi ba? Ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang ay ilang beses na napangisi at kinurap ang kanyang mga mata habang nagbabanta, nasa amin na ang kalamangan ngayon. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka namin nilalayong patayin? Ang daming kalokohan. Subukan mo kung maglakas loob ka. Sabi ni Terence nang may malamig na ngiti, tanging isang alibughang aso ang tahol mula sa malayo at hindi maglalakas loob na umatake sa kalaban. Sayang naman. Dahil doon, kumarap si Terence sa tatlo. Bantayan ninyo sila at mamaya na lang ninyo sila asikasuhin. Ako muna ang haharap sa ahas na yan. Gagawin mo yan mag-isa. Medyo nag-alala si Yuna, pero ikinumpas lang ni Terence ang kamay niya at binigyan siya ng tingin na puno ng katiyakan. Brat, ang yabang mo. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay. May mapang-uyam na ekspresyon sa mukha ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang. Naisip niya na hindi alam ni Terence kung ano ang makabubuti sa kanya kung gusto niyang harapin ang Black Spirit Wing Python ng mag-isa. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nakaramdam ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kumislap ang katawan ni Terence at lumitaw siya sa harap ng pormasayo ng ahas na parang isang multo. Ibinuko ng Black Spirit Wing Python ang bibig nito at nilunok siya. Hanggang sa puntong ito, gusto pa ring sabihin ng kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ang inaasahan niya, ngunit hindi niya inaasahan na kakainin siya ng Black Spirit Wing Python ng ganito kabilis. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang itim na liwanag ang lumabas mula sa Black Spirit na may pakpak na dumampi sa leeg ni Python at umikot dito. Pagkatapos, ang ulo ng malaking ahas na may iisang sungay ay bumagsak ng malakas, at ang buong pormasayo ng ahas ay mabilis na lumuwag. Ang katawan ng malaking ahas ay nanginginig pa rin, ngunit ang puwersa ng buhay nito ay mabilis na naglalaho. Ang sawa na may pakpak na itim na espiritu. Ginawa ba para nang basta-basta? Ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang at ang anim niyang kasama ay pawang natulala. Hindi nila alam kung paano ilalarawan ang kanilang nararamdaman. Maaari kayang ang the correct way to pumatay sa Black Spirit Wing Python ang unang lulunin. Pero bakit pinagalitan ang mga taong nilunok ng ahas? Mahina na tumama si Terence sa ulo ng ahas at ibinalik ang espada sa kaluban nito. Ang malademonyong espadang mananakmal ay talagang kapaki-pakinabang kahit man lang sa talas. Tinagpan nito ang ulo ng ahas na parang tofu. Walang anumang pagtutol. Nang makita ang malinis katawan ni Terence, nanlamig ang puso ng kalahating kalbong lalakiya sentimo, nanlamig ang buong katawan niya. Anong klaseng lakas ito? Sa ulan ng dugo na pumuno sa langit ngayon lang, wala ni isang patak ng dugo. Tao ba talaga siya? Kung magagawa lang ni Terence, sasabihin niya na hindi na talaga siya tao. Ang espiritu ni Yuan ay hindi na buhay na tao, at hindi rin siya Pitaye Sentimo, isa siyang buhay na patay. Nakakalungkot na kwento. Gayunpaman, tanging isang espiritu ng Yuan lamang ang maaaring baliwalain ang pinsala ng Black Spirit na may pakpak na python. Ang hiwa ng kabilugan ng buwan ay isang pangalan lamang na naisip ni Terence agad. Isa lamang itong random na galaw, at hindi ito espesyal. Gayunpaman, kung sakaling magtanong ang mga tao tungkol dito sa ibang pagkakataon, maaari itong gamitin upang ipagmalaki na ginamit ni Kuya Pai ang nakakayanig na hiwa ng kabilugan ng buwan upang putulin ang ulo ng malaking ahas. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa pagsasabi na casual niya lang itong inihampas upang tapusin ang labanan. Tunay na walang kapantay ang batang Panginoong si Sima. Namulat ang mga mata ng mababang loob na ito ngayon. Ang aking paggalang sa batang Panginoon ay tunay na parang walang katapusang mga alon ng ilog. Lumuhad ng may kalampag ang lalaking kalbo at nasa katanghaliang gulang. May mapangakit na ngiti sa kanyang mukha, mabilis siyang yumuko ng 3 beses. Ngayon, may mga mata ako pero hindi ko nakilala ang bundok tay. Nasaktan ko ang batang Panginoong si Sima. Mula ngayon, handa ako sumunod sa batang Panginoon, maging baka o kabayo, dumaan sa tubig at tumapak sa apoy, nang walang pag-aalinlangan. Napanganga si Terence sa Sentimo, hindi alam ng lalaking ito kung ano ang integridad.
Ang anim pa rin niyang kasama ang hindi sumusuko. Alam nilang may nasaktan silang hindi nila kayang saktan, pero nakatingin pa rin sila ng walang pagbabago sa ekspresyon, na para bang hindi sila mag-aalangan kahit gumuho ang bundoktay sa harap nila. Pero pagkatapos mag-isip ni Terence, lumingon ang kalahating kalbong lalaki at tumingin sa kanya, at silang anim ay lumuhod. Tunay na walang kapantay ang batang Panginoong si Sima. Namulat ang mga mata ng mababang taong ito ngayon. Ang kanyang paggalang sa batang Panginoon ay parang walang katapusang mga alon ng ilog. Ngayon, ang mababang taong ito ay may mga mata ngunit hindi nakilala ang bundoktay at nasaktan ang batang Panginoong si Sima. Mula ngayon, handa akong sumunod sa batang Panginoon, maging baka o kabayo, dumaan sa tubig at tumapak sa apoy, nang walang pag-aalinlangan. Sabay-sabay nilang anim na inulit ang sinabi ng lalaking halos kalbo, at nagulat si Terence. Naensayo na ba ito ng mga lalaking ito dati? Kung hindi, paano sila magiging maayos at may ganito kahusay na memorya? Malamang, nakapaghanda na siya ng dahilan para humingi ng awa. Pagdating ng panahon, babaguhin niya ang kanyang pangalan para mas madaling matandaan. Gaya ng inaasahan, ang mga ito ay kombinasyon ng integridad sa moralidad na walang mas mababang limitasyon. Kalimutan mo na yan, pwede kayong maligaw. Huwag na huwag ko kayong makikita ulit. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, at pinaalis ang pito. Wala siyang interes na pumatay ng mga taong lumuluhod at nagmamakaawa. Gayunpaman, walang banta, kaya hayaan na sila. Napuno ng panghihinayang ang mukha ng lalaking kalahating kalbo habang patuloy niyang sinasabing handa siyang sumunod sa batang Maharlika. Tinitigan siya ni Almira at itinutok ang palaso sa kanyang pana, pinaalis ka ng batang Panginoon. Kung hindi ka mawawala, papatayin ko kayong lahat. Agad na tumalikod ang kalahating kalbong lalaking nasa katanghaliang gulang at tumakbo palayo ng walang imak. Natigilan si Terence sa sentimo, anong klaseng kakatuwang tao ito? Bakit ba siya umaarte ng mayabang? Hindi ba't mas mabuting manatiling kalmado? Pagkatapos umalis ng lahat, pinuntahan ni Peter ang katawan ng Black Spirit na may pakpak na python. Mas masagana ang ani sa pagkakataong ito. Hindi lamang puro dekalidad na panloob na ubod at mga piraso ng karne ang naroon, kundi pati na rin ang sungay, pakpak, kaliskis, at pangil ng Black Spirit Winged Python. Hindi naman kapos sa pera si Terence, pero ayaw itapon ni Yuna ang lahat ng magagandang bagay na ito, kaya hindi tumutol si Terence at kinuha na lang ang lahat ng mga ito. Siyempre, si Peter ang gumagawa ng mahirap na trabaho, at ayaw ni Terence na malantad ang espasyo ni Jade. Hindi niya man lang ginamit ang kanyang storage bag. Matapos maantala ng ilang sandali, nagpatuloy silang apat sa pag-alis. Sa pagkakataong ito, hindi sila nagugutom at hindi makakain ng mga bagong piraso ng essence meat sa mga sandaling iyon. Kaya naman, hindi sila nagpahinga at nagpatuloy sa paghahanap ng mga darkness spirit beast. Tunay nga, napakaganda ng swerte ngayon. Di nagtagal, nakatagpo nila ang isang bagong spirit beast of darkness. Gayon din, isa pa rin itong Spirit Beast of Darkness na hinahabol ng isang tao. Pinaghihinalaan pa nga ni Terence na puno ng mga mangangaso ang kagubutan na sentimo, bakit mas marami ang tao kaysa sa mga Dark Spirit Beast? 7,124. Kung magpapatuloy ito, paano sila magkakaroon ng pagkakataong manghuli ng mga espiritong halimaw ng kadiliman? Gayunpaman, walang naging alitan sa pagkakataong ito. Nang makita nila si Yuna at ang dalawa pa, agad na umatras ang grupo. Tila kumalat na ang pangalan ni Sima sa buong kagubatan. Wala nang nangahas na hamakin ang kanilang apat na miyembrong grupo. Maging ang kapangyarihan sa likod nila o ang sarili nilang lakas, nakatanggap na sila ng tunay na atensyon. Sa pangkalahatan, ang mga taong alam na hindi nila kayang pukawin ang mga ito ay sapat na matalino upang isuko ang ideya ng komprontasyon. At ang mga tunay na nangahas na pukawin ang mga ito ay dapat may sapat na tiwala sa kanilang sariling lakas. Pero sa ngayon, ang grupo ni Terence na binubuo ng apat ay hindi pa nakakakilala ng ganoong tao o koponan. Kaya naman, pagkatapos ng isang kaaya-ayang pangangaso, nakarating silang apat sa pahingahan ng mandirigma sa kagubatan. Ang himpilan ng mandirigma ay matatagpuan sa kaibuturan ng kagubatan.
Bagamat tinatawag itong himpilan, napapalibutan ito ng matataas na pader na kahoy. Mas mukhang isang maliit na lungsod na may pader. Bata Panginoong Sima, ito ang pahingahan ng mga martial artist. Ito ay isang lugar para sa mga martial artist na nakikipagsapalaran upang magpahinga. Ang kagubatan ay puno ng panganib, at posibleng makaranas ng panganib kung matutulog ka sa bukas na lugar. Hanggat may pagkakataon, pipiliin pa rin ng lahat na pumunta rito upang magpahinga. Sa labas ng bahay tuluyan, simpleng pagpapakilala ang ibinigay ni Yuna kay Terence. Mayroon ding lugar para makipagkalakalan dito. Kapag ang ilang tao ay may sobrang daming biktima at hindi nila ito madala, pipiliin nilang ibenta ang kanilang biktima rito at bumili ng ilang kagamitan at supply. Bagamat mas mababa ang presyo ng laro kaysa sa lungsod ng Deer Ridge, at mas mahal ang mga kagamitan at supply, ang pagkakaiba ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na saklaw kumpara sa isang paglalakbay sa lungsod ng Deer Ridge. Masiglang paliwanag ni Almira. Pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses at ipinaalala, dahil mas maraming tao rito, mas mabuting manatili tayong mahina. Walang silbi ang katayuan at kapangyarihan sa lugar na tulad nito. Hanggat iniisip ng kabilang panig na mahina tayo at maaaring apihin, lalamunan nila tayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito lungsod ng luleng, kaya walang mga patakaran na nagbabawal sa mga pribadong laban. Maaari mong bunutin ang iyong sable at pumatay anumang oras at lugar, ngunit ang lahat ng pinsala ay kailangang bayaran sa mga tao sa Martial Artist Relay Station, 10 beses ang normal na halaga. Ang sino mang ayaw magbayad ay malamang na mamamatay ng walang bangkay. Bumulong din si Peter at tumingin sa paligid para siguraduhing walang nakakapansin, kaya ko sinabi, pagkatapos nating makapasok, huwag kayong magyabang bilang isang batang Panginoon ng angkan ng Sima. Dapat kayong maging masunurin at magpahinga. Walang sino man ang darating para pukawin tayo. Naisip ni Terence sa sarili, kailan pa ako nag-arte bilang isang batang Panginoon ng pamilyang Sima. Kung tutuusin, puro pagpapanggap lang ang gagawin niya. Matapos kong marinig ang sinabi mo, bakit pakiramdam ko mas mapanganib ang magpahinga sa rest stop na ito ng martial artist kaysa sa mag-camping sa labas? Sigurado ka bang gusto mong pumasok at magpahinga? Kumurap si Terence habang nagtatakang nakatingin sa tatlo. Natigilan ang tatlo, biglang naramdaman nilang may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Hindi nila siya mapabulaanan. Ang pagcamping sa labas ay maaaring hindi naman talaga hahantong sa pakikipagtagpo sa mga dark spirit beast, at maaaring hindi rin ito makita ng iba. Mas ligtas nga ito kaysa sa pagpunta sa relay station ng mandirigma, basta't ang relay station ng mandirigma ay talagang kasing delikado ng sinasabi nila. Sa katunayan, hindi naman mali ang sinabi nila, pero hindi naman ganoon kalaki. Pumasok ang lahat para magpahinga. Kung hindi naman kinakailangan, wala silang gagawin. Tutal, medyo mahal naman ang kabayaran. Hindi gaanong maraming mayayaman ang nangangaso rito, kaya mas mabuting matalo at mamatay kaysa manalo sa isang laban, dahil may mga sitwasyon kung saan hindi nila kayang matalo kahit ibenta pa nila ang kanilang mga sarili. Kahit na sinabi niya iyon, pumasok pa rin si Terence sa istasyon ng mandirigma kasama si Yuna at ang iba pa. Sino ba ang hindi marunong magtago? Sa napapaderang lungsod, ang pangunahing lugar ay pabahay. May ilang maliliit na bahay sa paligid na ginagamit para sa pangangalakal. Ang pinakamalaking espasyo ay ang bulwagan ng kainan. May 30 hanggang 40 mesa sa loob pero hindi ganoon karami ang tao. Pagpasok nilang 4, mga 10 lang ang mesa na may mga taong kumakain at umiinom. Sinuyod ni Terence ang paligid at wala siyang nakitang pamilyar na tao. Karamihan sa mga taong nakilala niya noon ay wala pa rito, o kaya naman ay nakapagpahinga na. Sa anumang kaso, isa rin itong pagkakataon upang maiwasan ang alitan. Kung magsasanib puwersa ang maliliit na koponan ng kabilang partido, maaaring magkaroon sila ng lakas ng loob na kumilos. Iniisip lang ni Terence na walang magaganap na alitan nang may tumayo at naglakad papalapit sa kanya. Naku, bata, ang ganda ng espada mo. Naaga ng pansin ko ang atensyon mo, sabihin mo ang presyo mo. Ang lalaki ay isang payat at maputlang binata.
Hawak niya ang isang espadang napakaganda ang pagkakagawa, at ang kanyang mga matang mababaliw ay kumikislap ng matalas na liwanag. Medyo masama ang tingin niya. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi ba dapat ay hindi sila nagpapakita ng kahit ano rito? Ano ang ibig sabihin ng mukhang mamamatay na tong gago na to? Gusto mo bang mag-reincarnation kanina? Umalis ka. Hindi mo kayang bilhin ang espada ng batang Panginoon na ito, wala kang ang karapatang tingnan pa yan. Malamig na sinulyapan ni Terence ang binata bago naghanap ng bakanteng mesa at umupo. Kumislap ang hangering pumatay sa mukha ng binata. Bigla siyang napamura, mayroon talagang lalaking hindi takot sa kamatayan. Mukhang hindi niya alam ang pangalan ng assassin na walang pakialam ang mukha, si Menshing. Napanganga si Terence. Paano nakaligtas ang gago na ito hanggang ngayon? At isang mamamatay tao na may pangalang assassin na malamig ang mukha. Gaano niya nagustuhan ang malamig na pansit? Hindi ba niya alam na ang isang walang pangalang mamamatay tao ay isang tunay na mamamatay tao? Napagpasyahan ni Terence na isa itong hanggal na may tubig sa Utaka Sentimo, ang pagbibigay pansin sa kanya ay makakababa lamang sa sarili niyang IQ. Lahat kayo, maupo kayo at umorder ng pagkain. Hindi na ininde ni Terence ang sumpang iyon at sinenyasan silang tatlo na umupo. Sa katunayan, hindi pa sila nagugutom ngayon. Marami pa ring piraso ng karne ng asensya ng mga espiritong halimaw ng kadiliman sa kanilang mga bagahe na hindi pa nila nakakain. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumasok ay para maramdaman ang kapaligiran sa rest stop. Siyempre, hindi ito ang totoo. Ang totoo ay gusto niyang mangalap ng impormasyon sa lugar na ito, kung saan nagsasama-sama ang mabubuti at masasamang tao. Marahil ay may nakakaalam tungkol sa Azure Sky Valley. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Ang bituin ng kamatayan. Hindi, si Menshing iyon. Kasabay ng mahinang sigaw, binunot niya ang kanyang espada sa bilis ng kidlat. Isang malinaw na liwanag ang tumago sa lalamunan ni Terence na parang bulalakaw, na nagpamangha sa lahat. Lahat ay nakatingin sa kanila ng may interes, walang ipinapakitang anumang pananabik o takot, na para bang nanunood lang sila ng palabas. Malinaw na sanay na sila sa ganitong uri ng drama. Hindi gumalaw si Terence, kahit kumurap. Hindi niya pinansin ang espada ng Xiangmen na si Xing. Nasa tabi ni Terence si Yuna, at hindi niya kayang magpanggap na hindi ito nakikita. Ang mga kurbadong espada na halos kalapit sa pinakamataas na antas ay halos sabay-sabay na hinugot ang kaluban, at ang liwanag na parang bagong buwan ay tumagos sa espasyo sa harap ni Terence, at umalangaw-ngaw ang malinaw na tunog ng pagsalpok ng metal. Matapos harangin ang todong atake ni Menshing Xiang, umatras siya ng kaunti at agad na umatake muli gamit ang kanyang espada. 7,125. Hindi nagpakita ng kahinaan si Yuna. Ikinumpas niya ang kanyang scimitar para maging isang bola ng liwanag at nakipaglaban kay Menshing. Inilayo ng mga nakapaligid sa kanila ang kanilang mga mesa at upuan para mas mapadali ang pag-aaway ng dalawa. Malamang na ito ay isang nakagawiang tuntunin kung sakaling marami silang nalabag at hindi nila kayang bayaran si Yingluo. Lahat ay maaaring makaranas ng ganitong bagay, kaya nagtulungan sila. Hindi naman masama ang lakas ng bituin ng kamatayan. Nasa perpektong kaharian na siya ng Foundation Establishment, pero isang hakbang pa rin ang layo niya sa half-step Golden Core Realm. Si Yuna ay nasa tugatog ng huling bahagi ng Foundation Establishment Realm at nasa huling yugto na ng pagpasok sa perpektong Foundation Establishment Realm, kaya walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Sa kabaligtaran, sa usapin ng kagamitan, mas magaling si Yuna. Ang mahabang espada ng bituin ng kamatayan ay isa lamang ordinaryong bagay sa mga magagandang kagamitan. Hindi ito maihahambing sa scimitar ni Yuna, at ganoon din sa usapin ng kagamitang pandepensa. Pagkatapos ng ilang galaw, ang mukha ng bituin ng kamatayan ay lalong namutla. Maraming bitik ang lumitaw sa kanyang mahabang espada habang nagbabanggaan. Kung magpapatuloy sila sa paglalaban, malamang na direktang mababasag ito ng kurbadong espada ni Yuna. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit interesado si Menshing sa malademonyong espada ni Terence ay dahil hindi siya kontento sa sarili niyang espada.
Akala nila ay mas kaunti ang mga tao sa panig ni Terence at karaniwan lang ang kanilang lakas, pero sino ang mag-aakala na tatamaan sila sa pader sa pagkakataong ito? May kakayahan ka. Kaya pala ang yabang nilang lahat. Nawala ng interes ang sekta ng Xiang at tumalon sila palabas ng pabilog ng labanan. Tiningnan nila ang mahabang espada sa kanilang mga kamay nang may kaunting sakit ng loob. Isa itong magandang mahabang espada. Mga kapatid, mahirap na problema ito. Tara na. Bago pa siya matapos magsalita, mahigit 100 tao mula sa 2 mesa sa paligid niya ang tumayo at sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga sandata. Sa isang iglap, kumislap ang liwanag ng mga espada, at nagbabanta ang malamig na hangin. Lahat ng mga taong ito ay nasa kalagitnaan ng foundation stage pa lang. Hindi nakakapagtaka na ng ahas si Menching na isipin ang malademonyong espada ni Terence. Wala ring ibang tao sa paligid niya ang naunang lumabasa sentimo, malinaw na si Menching ang pinakamalakas na koponan sa larangan. Kung hindi magtutulungan ang ibang mga koponan, masusupol nila ang kahit sino sa kanila. Brat, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo ang pera at ibigay mo ang espada mo. Ginagawa ko ito para sa patas na kalakalan, wala akong balak agawin ito sa iyo. Ngumisi si Menching at naghagis ng ilang sertipikong pilak, kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, huwag kang lumaban ng hindi kinakailangan. Kitang-kita mo mismo na gusto kong nakawin kayong 4. Kahit ang pagpatay sa mga lalaki at panggagahasa sa mga babae ay hindi problema. Sa madaling salita, hanggat mayroon kang mahabang espada, at binili mo ito gamit ang pera, dapat kang magpasalamat. Sa sobrang galit ni Terence ay natawa siya. Ilang pirasong pilak para sa isang dekalidad na espada. At iyon ang maalamat na nakakatakot na espada, ang espadang lumalamon ng demonyo. Ngayon ka lang nakakita ng maganda, di ba? Sa tingin mo, ganito lang kahalaga ang espada ko. Sumulyap si Terence sa 12 taong nakapalibot sa kanya, hindi man lang pinansin ang mga ito. Naunawaan ni Terence na hindi naman sa ayaw ni Menching na nakawin silang 4, kundi natatakot siyang baka sumobra ang ginawa niya at maging dahilan para matarget siya ng iba. Dahil sa lakas na ipinakita ni Yuna, bukod pa sa matipunong anyo nina Almira at Peter, tiyak na may kapalit ang kanilang koponan kung lalaban sila hanggang kamatayan. 12 ng mga tao pa rin ang nanunood ng palabas ng may kasakiman. Kung ang koponan ni Menching ay manalo ng malungkot at makakuha ng maraming samsam sa digmaan, malamang na sila ay kukubkuban ng lahat. Huwag mong itanong kung paano nila nalaman na makakakuha sila ng malaking ani. Si Yuna at ang 2 pa ay kumpleto sa kagamitang dekalidad. Tanging isang bulag lang ang hindi makakakita sa halaga ng kagamitan. Kaya naman matalino si Menching para makuha lang ang espadang nilamon ng demonyo. Kung susuko ang koponan ni Terence, makukuha nila ang gusto nila nang hindi gumagamit ng anumang armas, at ang koponan ni Terence ay magiging target at biktima ng iba matapos mabunyag ang kanilang kaduwagan. Naunawaan agad ni Terence ang lahat ng iniisip niya, at naintindihan niya kung bakit ayaw ni Menching na magdusa ang kanyang koponan. Napakaliit. Maaari kang magbigay ng presyo. Maaari ko itong isaalang-alang, ngunit mas mabuting huwag kang humingi ng sobra, limitado ang aking pasensya. Alam din ni Menching Xiangmen na hindi siya magtatagumpay ng madali, kaya't nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mahinahon, kung malulutas natin ito ng mapayapa, huwag tayong gumamit ng karahasan. Tutal, kailangan nating bumawi para sa mga bagay na ating nasira. Hindi naman natin kailangang gawin iyon, di ba? Tama, nararamdaman din ng batang Panginoong ito na hindi kailangang basagin ang mga bagay-bagay, kaya dapat mag-ingat ang lahat na huwag masira ang mga bagay-bagay ng ibang tao. Napaangat ang mga labi ni Terence at naging isang mapang-uyam ng ngiti habang malamig na tumatahol, patayin sila. Minsan, ang pananatiling simple ay maaaring makaiwas sa maraming gulo, ngunit kapag dumating ang problema sa kanila, ang patuloy na pananatiling simple ay mag-aanyaya lamang ng mas maraming gulo. Sa makatuwid, kapag tamang panahon na, ang pagpapakita ng kanyang matatalas na pangil ay maaaring mas makapagpatakot sa mga masasamang loob at maiwasan ang pagbibigay ng impresyon na madali siyang apihin, na magdudulot ng gulo para sa kanya. Ito na ang tamang panahon para ipakita ang kanyang mga pangil.
Nagsalpukan ng espada at kalasag ni Peter pagkasabi ni Terence na hamarang sa lahat ng nasa harap niya. Ibinaba ni Yuna ang kanyang katawan at palihim na lumabas mula sa tabi ni Peter. Si Almira naman ay mabilis na lumipad paatros. Sa ere, isang pana at palaso ang lumitaw sa kanyang kamay, at hinugot niya ang pana at sunod-sunod na nagpana. Kahit nakalayo na si Almira, masyado pa rin silang malapit. Hindi pa naabot ng mga palaso ang kanilang pinakamataas na lakas sa pag-atake. Gayunpaman, dahil din sa masyadong malapit ang distansya kaya medyo nataranta ang kabilang panig ng gusto nilang gumanti. Sa loob ng ilang panahon, ang kanilang mga armas ay sumayaw ng ligaw, at ang 12 tao ay talagang napigilan ng 3 tao. Sinamantala ni Peter ang kalituhan ng kabilang panig at sinalo ang karamihan sa mga pag-atake. Patuloy na naglunsad si Yuna ng mga nakamamatay na pag-atake mula sa mga puwang, habang ang mga palaso ni Almira ay nagdulot ng kaguluhan. Ang kooperasyon sa pagitan ng tatlo ay labis na pahiwatig, at ang lakas sa pakikipaglaban na kanilang ipinakita ay higit na mas malakas kaysa sa lakas ng tatlo kung pagsasama-samahin. Labis na nasiyahan si Terence dito, ngunit hindi siya umupo at walang ginawa. Gumamit siya ng mga hakbang na parang paro-paro at madaling naglakad sa mga puwang sa koponan ng mga menshing. Nang makalapit siya kay Menshing, muling hinugot niya ang malademonyong espadang lumamon. Sa unang pagkakataon na binunot niya ang espadang Devar na parang demonyo, napatay na niya ang Black Spirit Winged Python. Ang mga Dark Spirit Beast sa likuran niya ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umatake, at madali silang naalagaan ni Yuna at ng iba pa. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ng demonyong espadang lumamon ay hindi na isang Darkness Spirit Beast, kundi isang malas na martial artist. Kahit ang pangalan niya ay tinawag na Jinx, makikita kung gaano siya kaswert. Humampas ang itim na liwanag, pinalabo ang nakapalibot na liwanag. Hindi gumamit si Terence ng anumang mahusay na kasanayan sa pag-espadal sentimo. Isa lang itong normal na nahati na bundok, ngunit pakiramdam ni Menshing Xiangmen ay hinihigop siya, walang matatakbuhan. Bukod sa pagtataas ng kanyang espada para lumaban, wala nang ibang paraan. Nanlamig ang puso ni Menshing, ngunit tila hindi ganoon kalakas si Terence. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at iwinasiwas ang kanyang espada, sinasalo ang atake ni Terence ng buong lakas. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, naramdaman ni Menshing na gumaan ang bigat sa kanyang kamay. Sa ilalim ng atake ng demonyong mananakmal na espada, ang kanyang mataas na kalidad na mahabang espada ay hindi na nakatiis at nabasag sa isang bahagi ng walang tunog. 7,126. Para bang ang espada sa kamay ni Menshing ay hindi isang dekalidad na mahabang espada, kundi isang dekalidad na tokwa. Masyado itong mahina para makatiis ng suntok. Siyempre, kung isa itong walang sira at pinong mahabang espada, ang demonyong espadang lumamon ay mangangailangan ng ilang hampas pa para mabasag ito. Gumamit si Terence ng isang panlilinlang sa pagkakataong ito, at nagkataong naputol niya ang puwang na ginawa ng kurbadong espada ni Yuna, kaya madali niyang nabasag ang mahabang espada ni Xing, ang mga Xiangmen. Ang itim na liwanag ay parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya, walang anumang pagtutol. Ang maputlang mukha ni Menshing ay mayroon pa ring ekspresyon ng hindi makapaniwala bago pa man siya binawian ng buhay. Masyadong mabilis. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Kakasimula pa lang ng labanan, at napatay ni Terence ang mga Xiangmen na si Xing sa isang atake lang. Natulala ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa ganitong uri ng mabilis na labanan, ang isang sandali ng pagkatulala ay magreresulta lamang sa kamatayan. Ang kurbadong talim ni Yuna ay tumaas na parang bagong buwan, na madaling kumitil ng 2 buhay. Mas naging relax pa si Almira, ang kanyang patuloy na mga palaso ay direktang tumatama sa mga lalamunan at puso ng 3 tao. Maging si Peter ay sinamantala ang pagkakataon ng maharangan ng kanyang panangga sa kamay ang isang mahabang kutsilyo at winakasan ang buhay ng isang kalaban. Sa isang kisap mata, mahigit kalahati ng pangkat ng mga Xiangmen na si Xing ang namatay. Napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin, at maging ang mga nakapalibot na manunood, na sanay makakita ng buhay at kamatayan, ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso nang maamoy nila ito. Ang mga natitirang miyembro ng pangkat ni Menshing ay natakot.
Mabilis silang umatras na parang nakakita ng multo. Masyadong brutal. Masyadong brutal ang 4 na taong pangkat na ito. Sino ang nakakita na ng isang koponan na may parehong antas ng lakas, kung saan ang mas mahinang panig ay pumapatay ng 2 beses na mas maraming kalaban sa isang iglap? Bumalik si Yuna kay Terence, hindi alam kung dapat ba niyang habulin ang iba. Ang batas ng gubat ay ang pagpuksa sa mga ugat at pagpigil sa pagbabalik ng kalaban. Gayunpaman, si Terence ang namamahala ngayon, kaya hindi siya makapagdesisyon. Kung hinabol lang sila ni Yuna, hindi mag-aatubiling patayin ni Terence ang iba, pero napabuntong hininga siya dahil sa tingin na ito. Ikinumpas niya ang kamay, mga payaso lang sila. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi mahalaga kung gusto niyang itatag ang kanyang kapangyarihan o takutin sila, nakamit na niya ang epekto. Wala nang saysay ang patuloy na pagpatay. Sabay na sumagot sina Yuna at ang dalawa pa, habang malamig ang kanilang mga matang sinusuri ang mga natitirang tao bago bumalik sa mesang pinili ni Terence. Ang iilang taong nakatakas sa kamatayan ay nakaramdam ng panlalambot ng kanilang mga binti at halos matamba sa lupa. Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na pansamantalang itinulak paarap ang nanginig at ikinuyom ang kanyang mga kamao, maraming salamat sa awa ng batang Panginoon na hindi kami pinatay. Lubos kaming nagpapasalamat. Tiningnan lang siya ni Terence nang walang pakialam at hindi siya pinansin. Mabait ang aking batang Panginoon at ayaw niyang pumatay pa ng iba. Dapat ninyong bigyang pansin ang inyong mga sarili sa hinaharap. Kung sakaling masaktan ninyo kami muli, huwag ninyo kaming sisihin sa pagiging bastos. Nakita ni Yuna na ayaw magsalita ni Terence, kaya siya ang gumanap bilang tagapagsalita. Tara na. Huwag kang magtagal dito at istorbohin ang pagkain natin. Oo, oo, oo. Salamat sa iyong kagandahang loob. Pero ang mga kasama ko. Kaya mo ba silang alagaan? Nanginginig pa rin ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit hiningi pa rin niya ang opinyon ni Terence. Ang pangunahing layunin ay natural na hindi ang paglilinis ng mga bangkay ng kanilang mga kasama, kundi ang pagsamsam ng kayamanan sa kanilang mga bangkay. Sa lohikal na pagsasalita, lahat ng ito ay mga samsam sa digmaan ni Terence, ngunit tila wala siyang gaanong interes sa mga ito, kaya ang mga natitira ay medyo sakam, iniisip na mas makabubuti kung ibabalik niya ang mga ito. Huwag mong ituring na kahinaan ang kabaitan ng aking batang Panginoon. Nanlaki ang mga mata ni Yuna at malamig niyang sinabi, kailangan mo pa ba akong magpaliwanag tungkol sa mga patakaran? Hindi ibig sabihin na pwede ka nang humingi nito dahil ayaw namin. Ang hindi pagtanggap ng pantubos mula sa iyo ay pagpapakita na ng awa. Ayon sa itinakdang mga patakaran, kung nais mabuhay ng natatalong panig, kailangan nilang isuko ang lahat ng kanilang kayamanan at kagamitan kapalit ng kanilang buhay. Walang ganoong mga kinakailangan si Terence, kaya naisip ng lalaking nasa katanghaliang gulang na magkakaroon ng exception. Gayunpaman, ginugol ni Yuna ang halos lahat ng kanyang oras sa kagubatan, kaya paano siya malilinlang? Nanginig at yumuko ang lalaking nasa katanghaliang gulang, nagmamakaawa. Naiinip na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Umalis ka. Huwag na huwag kang haharap muli sa batang Panginoong ito. Kung maglalakas loob siyang maging mahaba ang sasabihin, baka mapatay talaga siya. Napagtanto ito ng lalaking nasa katanghaliang gulang at mabilis na bumalik sa kanyang mga kasama. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis ng lugar. Hindi na siya nang ahas pang magpalipis ng gabi. Umalis siya sa himpilan at pumasok sa kagubatan. Akala ba niya mas mapanganib si Terence kaysa sa kagubatan? Pagkaalis ng mga taong ito, lumapit ang mga tao sa istasyon ng Surir nang may malamig na mga mukha at sinabing, nakipag-away kayo rito. Kahit wala kayong nabasag, kailangan nyo pa ring linisin ito. Kailangan nyong bayaran ang bayad sa paglilinis. Kumunat ang noo ni Terence sa sentimo, madali naman palang kumita ng pera sa pagnenegosyo. Malamang ay nagrereklamo ang lalaki na hindi siya nakabasag ng ilang mesa at plato, di ba? Iiwan ko na sa iyo ang mga bangkay. Maaari mong kunin ang lahat ng mayroon sila. Ituring mo itong bayad. Hindi na hinintay ni Yuna ang sagot ni Terence at nagdesisyon na, walang problema, di ba? Mayroong 7 bangkay sa lupa, kabilang si Menshing.
Sina Terence at ang iba ay hindi kumuha ng anumang samsam, kaya sa teorya, mayaman pa rin sila. Sa wakas ay ngumiti na ang trabahador ng inn habang tumatango, walang problema. Mabuti yan. Bukod pa riyan, bibigyan ko kayo ng isang mesa ng alak mamayang gabi. Sana ay magsaya kayong lahat. Natawa si Terence sa sarili niya, sentimo, akala ba ng lalaking ito ay nakapatay na siya, kaya gusto niya ng kapalit. Gayunpaman, ang ganitong uri ng aksyon ay katumbas ng paghihikayat sa mga tao sa istasyon ng Surir na magpatayan. Tutal, kahit sino pa ang mabuhay o mamatay, kahit sino pa ang manalo o matalo, ang mga tao sa istasyon ng Surir ay palaging kikita ng pera. Isa talaga itong tindahan ng mga itim. Nagbulungan ang mga nakapalibot na manunood, ngunit hindi nila pinansin ang dugo at mga bangkay sa lupa. Kumain at uminom sila ng nararapat, labis na pabaya. Mabilis na lumapit ang mga tao mula sa istasyon ng mga kartero upang asikasuhin ang mga sumunod na pangyayari. 7 o 8 tao ang mahusay na naglipat ng mga bangkay, naghugas ng lupa, at nag-alis ng amoy ng dugo. Sa loob lamang ng ilang minuto, natapos na nila ang paglilinis. Maayos na nakaayos ang mga mesa at upuan na parang walang nangyari. Natulala si Terence sa sentimo, lahat sila ay mga bihasang manggagawa. Imposibleng linisin ito ng isang ordinaryong tao nang hindi bababa sa 2 hanggang 4 na oras. Imposibleng maalis ang lahat ng kakaibang amoy sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Aaminin niya na humanga siya sa relay ng mandirigmang ito. Pagkatapos maglinis, inihain ng libreng pagkain at alak. Hindi naman ito mga mamahaling sangkap, pero masarap naman ang lasa. Hindi nagpatuloy si Terence pagkatapos ng ilang subo at sentimo, hindi siya gutom at hindi niya ito kailangan, at ang salitang tourist trap ay nagpaisip sa kanya ng mga human meat bun at kung ano-ano pa. Hindi rin masyadong kumain sina Yuna at ang 2 pa. Bukod sa hindi sila nagugutom, dahil na rin sa nakakain sila ng barbecue na gawa sa essence strips ngayon. Medyo mahirap lunokan ng mga ordinaryong sangkap na ito. 7,127. Ito ang tinatawag na, walang pinsalang walang paghahambing. Matapos ang parang kidlat na pagyanig, wala nang nangahas na hawakan ang 4. Wala nang mga taong nakapalibot sa kanila na nangahas na umupo, lahat ay pinaghihiwalay ng 1 o 2 mesa. Nag-usap din sila ng mahina, at hindi napigilan ni Terence. Pumunta siya rito para kumain pangunahin dahil gusto niyang makinig sa lahat ng uri ng usapan at mangalap ng impormasyon mula sa kanila. Ngayon, tila masyado siyang natakot. Kung ayaw kumain ng lahat, bakit hindi na lang kayo magpahinga? Napagdesisyon ng Terence na wala nang saysay na magtagal pa, kaya tinapos na niya ang hapunan. Magpahinga ka ng maaga at aalis ka ng maaga bukas. Opo, batang Panginoon. Seryosong sagot ni Yuna at tumayo kasama sina Almira at Peter, kasunod si Terence. Nasa itaas ang tuluyan. Hindi gaanong marami ang tao ngayon, kaya bawat isa sa kanila ay maaaring tumuloy sa isang silid. Sa aspetong ito, medyo patas ang mga presyo sa Warrior Inn. Hindi sila masyadong mahal, at mas mura pa kaysa sa lungsod ng Lulang. Aakyat na sana siya nang may pumasok na grupo ng mga tao. Naisip ni Terence na parang pamilyar sila sentimo, sila ang mga mangangaso na nakilala niya noong nangangaso siya ng mga dark spirit beast bago siya makarating sa rest stop. Noong panahong iyon, masasabing ninakaw ni Terence at ng iba pa ang biktima ng kabilang panig at medyo nagalit, ngunit matapos ipakita ni Yuna at ng 2 pa ang kanilang lakas, walang naging alitan at masunod na umalis sila. Hindi niya inaasahan na magkikita sila rito. Mayroong kabuoang 6 na tao sa kabilang panig, at ang kanilang lakas at antas ay halos kapareho nina Peter at Almira, ngunit bahagyang mas mahina kaysa kay Yuna. Ang kanilang kagamitan ay hindi maihahambing, at kakaunti lamang ang kanilang mga kagamitang may mahusay na kalidad. Para silang mga kaaway sa makitid na daan nang makita nila ang 4, ngunit alam nilang hindi sila kasing lakas ng 4, kaya hindi sila nangahas na galitin sila at tumabi na lang. Hindi sila pinansin ni Terence sa sentimo, hindi pa sila nag-away noon, at wala masyadong galit sa pagitan nila. Hanggat hindi sila naghahanap ng gulo, gagawin lang nila ang gusto nila. Umakyat silang 4 sa hagdan, ngunit madilim doon.
Inangat ni Terence ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking lalaki na pababa sentimo, mas madilim sa hagdan dahil nahaharangan ang ilaw. Nako, kung hindi si Peter yan, yung batang walang hiya. Bakit ka na naman pumunta sa istasyon ng mandirigma? Medyo nababagot ako ngayon, kaya pwede akong magsaya kasama ka. Isang malaking lalaki ang nakakita kay Terence at sa iba pa sa ibaba at biglang ngumiti. Malakas na lumakas ang hagdan habang isang maliit na figure na parang bundok ang naglalakad patungo kay Peter. Namumutla ang mukha ni Peter, at medyo naninigas ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Kumunat ang noo ni Terence, pakiramdam niya ay may mali. Kaaway ba ng malaking lalaking ito na si Peter? Tila kahit hindi siya maghanap ng gulo ngayon, may gulo pa ring darating nakakatok sa pinto niya. Naglalakad si Terence sa harapan, at hindi siya lumayo nang makita niya ang malaking lalaki. Kung kaaway siya ni Peter, baka kailangan niya itong harangan. Hindi niya inaasahan na babalay-walay ng malaking lalaki si Terence at iaabot ang kamay sa harap niya. Tumingin siya kay Terence at sinampal si Peter. Mukhang maayos naman ang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang araw. Ginawa mo ng dekalidad na kagamitan ang lahat ng kalat mo, at mayaman ka pa. Bakit hindi ka pumunta at ipakita ang iyong pagiging magalang sa dakilang Panginoong ito? Walang pigil na pinahiya ng malaking lalaki si Peter, pagkatapos ay humarap kay Almira at sinabing, at ang babaeng Almira na iyon, naisip mo na ba? Kailan ka pupunta sa kuta para maging asawa ko? Habang nagsasalita siya, sinubukan ng malaking lalaki na haplasan ang mukha ni Almira gamit ang palad niyang kasing laki ng pamaypay, ngunit naiwasan ni Almira ang paghawak niya sa pamamagitan ng pagtalon paatras. Tumigil ka. Kung may sasabihin ka, lumapit ka lang sa akin. Huwag kang umalis. Medyo galit si Peter noong una pero hindi siya naglakas loob na magsalita, pero sa pagkakataong ito, nagngingit-ngit na siya at sumigaw. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, idiniin ng malaking lalaki ang kanyang mukha at itinulak siya pababa ng hagdan. Inabot ni Terence ang kanyang kamay para harangan ito, ngunit wala itong silbi. Nakakagulat ang lakas ng malaking lalaki, at malakas din ang kanyang katawan. Ang maliit na katawan ni Terence ay parang langgam na sinusubukang yumanig ng puno, hindi niya maapektuhan ang malaking lalaki. Maliban na lang kung buhay at kamatayan ang labanan, wala talagang magagawa si Terence sa malaking lalaking ito. Malaking lalaki, subukan mong hawakan ulit ang mga kasama ko. Dumilim ang mukha ni Terence nang malamig niyang sagutin, paano ka naglakas loob na maging mayabang sa harap ko? Sa tingin mo ba ay wala kang talo? At ano ka ba? Nagsasaya ako rito, ikaw ang naglalakas loob na pigilan ako. Hindi mo ba alam kung paano baybayin ang salitang, kamatayan? Yumuko ang malaking lalaki at tinitigan si Terence nang may paghamak. Tingnan mo nga, malamang hindi mo nga matiis ang kapit ko, di ba? Hehe, siya ang kagalang-galang na batang Panginoon na si Sima. Napakalakas ng kapangyarihang nasa likod niya. Mag-isip ka ng mabuti at huwag mong guluhin ang maling tao. Sa gitna ng grupo ng mga taong kakapasok lang, isang babae ang mariing ngumisi. Huwag mong isipin na kaya mong apihin ang iba dahil lang sa malakas ka. Baka hindi mo sila kayang saktan. Ang mga taong kumakain sa bulwagan ay tumingin sa masamang babae ng may awa, pagkatapos ay tahimik na umupo sa mas malayong lugar at nagpatuloy sa panunood ng palabas. May bamulong, mukhang hindi pamilyar ang mga taong ito, bago ka ba? Hindi mo nga kilala ang halimaw na ito, at naglakas loob kang pasiglahin ang apoy at maghasik ng kaguluhan. Sawang-sawa ka na talagang mabuhay. Pinag-aalab nga ng babaeng masungit ang sitwasyon na sentimo, nagsasalita siya para kay Terence sa panlabas na anyo, pero ang totoo ay dinadagdagan pa niya ang galit, sinusubukang hikayatin ang malaking lalaki na patayin si Terence at ilabas ang galit nito. Sinusunod ni na Terence at ng iba pa ang mga patakaran ng pangangaso, ngunit nagagalit pa rin siya dahil ninakaw ang kanyang pagkain. Pinaikit ng malaking lalaki ang mga mata sa grupo bago muling lumingon kay Terence nang nakangiti. Kaya pala si Young Master Sima. Maganda ba ang background niya? Pero, isa itong Surya Station ng isang martial artist. Paano kung malakas ang background niya? Dito, hindi lang background ang pinag-uusapan, kundi ang lakas ng kamao. Sa puntong ito, iwinagayway ng malaking lalaki ang kanyang kamao na kasing laki ng palayok. Napakalaki talaga nito. Kung pag-uusapan ng mga kamao, malamang walang mas malaki sa kanya rito. Natamba si Peter sa lupa.
Pagkatayo niya, hindi maipaliwanag ang kanyang pagkahiya at galit, ngunit hindi siya nang ahas na humakbang papalapit para gumanti. Hindi naman sa nahihiya siya, pero masyadong malakas ang kalaban. Ang malaking lalaking ito ay hindi isang half-step Golden Core expert tulad ni Biden, kundi isang tunay na Golden Core stage expert. Sa kagubatang ito, tiyak na may mga tao sa tuktok ng piramide. Karamihan sa mga taong nang ahas na lumaban sa kanya ay dinurog hanggang mamatay. Hindi takot sa kamatayan si Peter, ngunit ang ganitong uri ng desperadong paglaban ay sadyang nagpahina sa kanya upang hindi niya mapataas ang kanyang sigla. Si Almira, na palaging masigla at masayahin, ay natahimik din sa oras na ito. Hindi siya nang ahas na magpasikat kahit kaunti. Halata na takot din siya sa malaking lalaking ito. Anong klaseng tao ka, ikaw na walang kapantay na asno sa bundok? Paano mo nagawang hawakan ang tagasunod ng batang Panginoong ito, at napakayabang mo? Pinagbabantaan mo ako gamit ang iyong mga kamao. Tiningnan ni Terence ang malaking lalaki mula sa gilid ng kanyang mga mata, nagmukhang mayabang. Hindi ko na kailangang gamitin ang aking mga kamao para harapin ang hanggal na malaking lalaking ito. Naniniwala ka ba na haharapin ka ng batang Panginoon na ito ngayon? 7,128. Lihim na nasa sabik ang mga manonood sentimo, sariwa pa rin sa kanilang isipan ang eksena kung saan pinatay ni Terence ang mga Xiangmen na si Xing. Isa nga siyang malakas at mapang-ipong amo. Ngayong kaharap na niya ang isang mas malakas at mas mapang-ipong Panginoon, anong klaseng matinding banggaan kaya ang mangyayari? Sulit na sulit itong abangan. Gayunpaman, si Menxing ay nasa peak foundation stage pa lamang, hindi siya kapantay ng malaking lalaki sa harap nila. Kaya naman, inakala ng karamihan sa mga manunood na siguradong patay na si Terence. Okay, hindi lang karamihan, kundi lahat sila. Walang mag-aakalang matatalo ang isang ginintoang core kay Terence, dahil ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Xiangmen na si Xing ay dahil ang kanyang sandata ay hindi kasing husay ng sa kanyang kalaban. Kung gagamitin nila ang parehong sandata, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang mamamatay. Naku, napaka-arrogant mo naman, bata. Ang lakas ng loob mong umarte sa harap ko, ikaw talaga ang mayabang sa pag-arte. Ngayon, hindi ako makapaniwala na kaya mo akong alagaan. Halika, 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 tingnan ko kung paano mo ako haharapin nang hindi ginagamit ang mga kamao mo. Hinubad ng malaking lalaki ang kanyang damit, na nagpapakita ng kanyang malabato na kalamnan sa dibdib. Tinapik niya ang kanyang dibdib ng 2 beses at sinabing, sige na. Kung hindi mo ako kayang harapin, ako na ang haharap sa iyo. Medyo nagulat si Terence sa sentimo, tinawag siya ng lalaking ito na pinuno ng mga pasikat na gang, at matagal na niyang hindi naririnig ang tawag na iyon. Parang napakabait naman. Grabe, tanga ka ba? May hawak siyang matataas na uri ng mahabang espada, kaya hindi niya kailangang gamitin ang mga kamao niya para harapin ka. Kaya kanyang saksakin hanggang mamatay. Muling nagsalita ang babaeng nagsalita kanina lang. Pakiramdam ng kasama niya ay may mali, ngunit hindi niya ito mapigilan. Hinayaan na lamang niya itong magpatuloy sa kanyang masasakit na salita. Nanlaki ang mga mata ng malaking lalaki, at bigla siyang sumuntok sa ere. Ang marahas na kamao ay sumaire sa ere, na lumikha ng bahagyang sonic boom. Ang mabilis na nasiksik na hangin ay pumutok na parang isang nakikitang cannonball. Hindi kalayuan ang distansya sa pagitan nilang dalawa, at ang babaeng masungit ay patuloy pa ring bumubulong. Hindi siya nag-ingat sa biglaang pag-atake ng malaking lalaki, at tinamaan siya ng diretso sa mukha ng hangin ng kamao. Agad na tumalsik ang dugo, at lumipad ang buong katawan niya. Ang lakas ng isang suntok lang talaga ang talagang nakakagulat. Hindi napigilan ni Terence ang magulat. Isa itong suntok na walang purong kiya sentimo, isa itong suntok na umaasa sa purong pisikal na lakas. Nakakatakot talaga ang malaking lalaking nasa harap niya. Kung hindi niya gagamitin ang invisibility ng kanyang essence spirit, tinansya ni Terence na hindi kakayanin ng kanyang essence spirit ang kamao ng malaking lalaki at magkakalat lamang sa loob ng ilang minuto. Napakaingay. Ano ang saysay ng isang tandang matandang babae na magsalita ng ganyan tungkol sa ginagawa ko? Gusto niyo na bang mamatay? Malamig na tiningnan siya ng malaking lalaki, at agad na tinakpan ng mga kasama ng masamang babae ang kanilang mga bibig at umiling ng malakas. Tungkol naman sa babaeng iyon na masungit, halos hindi na siya humihinga. Mukhang hindi na siya mabubuhay.
Nagpakita ang mga manunood ng ekspresyon na ang lahat ay nasa loob ng kanilang inaasahan, at ang awa sa kanilang mga mata ay lalong tumindi. Talagang hanggang si Yinging, naghahanap siya ng kamatayan at muntik nang idamay ang kanyang kasama. Mabuti na lang at tila nakatuon ang atensyon ng halimaw kay Batang Panginoong si Sima, kaya hinayaan niya muna sila. Mahirap sabihin kung mamamatay sila kalaunan. Bata, gagamit ka ba ng espada? Kung gagamit ka ng espada, bubugbugin muna kita. Tila naramdaman ng malaking lalaki na ang malademonyong espada ni Terence ay isang banta sa kanya, kaya nagpa siya siyang mauna. Single ni Terence, hindi mo na kailangan ng kamao mo, lalo na ang espada. Hahaha, interesante. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang gagamitin mo sa pakikitungo sa akin. Kumalma ang malaking lalaki. Para sa kanya, maliban sa espadang iyon, wala namang anumang banta si Terence sa kanya. Kung hindi mo ako matatalo ngayon, pupunitin ko ng buhay si Peter at kukunin ko si Almira para maging asawa ko. Nanginig ang katawan ni Peter, at namutla ang mukha niya. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Almira. Nakatingin lang siya kay Terence nang may pag-asa sa mga mata, hindi alam kung kaya ba talagang patayin ni Terence ang malaking lalaking ito. Bagamat naipakita na ni Terence ang kanyang makapangyarihang lakas sa pakikipaglaban noon, tila hindi pa siya nakikipaglaban ng harapan. Gumamit lamang siya ng mga panlilinlang. Hindi naman talaga kailangang makipaglaban ng harapan ang mga assassin, pero ang malaking lalaki sa harap nila ay isang master ng Golden Core Stage. Sa ganitong mga sitwasyon, imposibleng bigyan ka ng pagkakataong patayin siya. Wala nang ibang paraan kundi ang makipaglaban ng harapan. Matatalo ba siya? Hindi masyadong kumpiyansa sina Almira at ang dalawa pa. Sa katunayan, wala ring gaanong kumpiyansa si Terence. Gusto lang niyang subukan. Kung hindi ito gumana, magagamit na lang niya ang kanyang primordial spirit at ang kanyang divine sense para atakihin ang kalaban. Kung gagamitin niya ang kanyang sinaunang espirito kapag nakatagpo siya ng isang medyo mas malakas na kaaway. Natatakot ba siyang magkalat ang kanyang kaluluwa di magtatagal? Itabi mo na lang yung mga pinagsasasabi mo para sa kinabukasan mo kung may kinabukasan ka pa. Malamig na ngumiti si Terence at itinutok ang daliri sa malaking lalaki. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Hahaha, ikaw na maliit, puro salita lang ba ang alam mo? Kung gusto mong lumaban, maging prangka ka. Hahayaan kitang gumawa ng unang galaw para hindi ka mamatay nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong gumawa ng galaw. Tumawa ng malakas ang malaking lalaki at tinapik ang kanyang nakalantad na maskuladong dibdib. Samantalahin mo ng mabuti ang huling pagkakataon mo bago ka mamatay. Huwag mong sabihing hindi ako sapat na mabait. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Ngumisi si Terence at sinipa ang hagdan sa harap niya. Mas mababa siya ng 3 o 4 na baitang kaysa sa malaking lalaki, at dahil sa pagkakaiba ng taas sa pagitan nilang dalawa, tiyan lang ng malaking lalaki ang nakikita niya. Maaari sana niyang atakihin ang gininto ang kaibuturan ng malaking lalaki kung siya ang unang umatake, ngunit ang malaking lalaki ay nasa ganap na alerto ngayon, at malamang na hindi ito magiging epektibo kahit na umatake pa siya. Kaya, tumalon si Terence at sinipa ang hagdan pataas. Hindi nakagalaw ang mga paa ng malaking lalaki, at biglang bumagsak ang kanyang mabigat na katawan. Gayunpaman, ang antas ng pagbabagong ito ay hindi sapat para magpatarante sa kanya. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at bahagyang pinilit ang berendilya ng hagdan, ginamit ang momentum upang umangat sa ere. Hindi ginamit ni Terence ang demonyong espada, at hindi niya binawi ang kanang binti niya na nabasag sa hagdan. Sa halip, umakyat siya at nagpakawala ng 1,000 sipa. Bagamat hindi niya magamit ang kanyang tunay na chi, ang kanyang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang magamit ang isang mababang antas na teknik sa martial art, at ang kapangyarihan ay pambihira. Walang maawat ang malaking lalaki na nasa ere at sinipa ng 12-dosenang beses sa isang iglap. Gayunpaman, masyadong mahina si Terence, at ang 1,000 kick ay isang teknik na nakatuon sa dami. Mas lalo itong naging mahina pagkatapos mawala ang kapangyarihan, kaya't maaari lamang niyang guluhin ang malaking lalaki ngunit hindi niya ito mapinsala ng epektibo. Noona, medyo natarante nga ang malaking lalaki. Nang makita ang hindi pamilyar na pamamaraan ng binti na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, matapos itong pigilan ng ilang sandali, hindi niya napigil ang matawa. Ha, ito ba yung paraang sinasabi mo?
Gusto mo bang kalmutin ang Katie ko? Masyadong magaan para kahit Katie lang ay kalmutin. Ginamit ng malaking lalaki ang momentum para lumutang pataas at lumapag sa maayos na hagdan, kinutya si Terence. Brat, ilang magagarbong galaw lang ang alam mo, at naglakas loob kang lumabas at magpasikat. Ang tapang-tapang mo. Sayang at nakilala mo ako ngayon. Tuturuan kita kung paano kumilos ng maayos. 7,129. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, muling gumuho ang hagdan ng tinahak ng malaking lalaki. Ang lakas ng pag-atake ng libong paa ay maaaring hindi sapat upang harapin ang malaking lalaki sa Golden Core Stage, ngunit hindi ito gaanong naiiba sa mabibigat na makinarya ng Demolition Team upang give-in ang hagdan ng kahoy. Naramdaman muli ng malaking lalaki ang kawalan ng laman sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi na siya nataranta. Sanay na siya sa maliliit na panlilinlang ni Terence, at lalo siyang nagiging mapagmataas. Kaya mo lang yan pagkatapos ng napakaraming pagsubok, masyado talaga akong mataas ang tingin ko sa'yo. Papaalisin na kita. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ng malaking lalaki ang momentum para lumipad, kundi hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan. Kasabay nito, iwinaksi niya ang kanyang braso, na kasing kapal ng hita ni Terence, at ang kanyang kamao ay kasing laki ng palayok na luwad, tinutukan ang mukha ni Terence. Sigurado ang lahat na kung direktang tamaan si Terence, agad na matatapos ang laban. Walang sino man sa ilalim ng Golden Core Stage ang makakaligtas sa suntok ng isang malaking lalaki gamit ang kanilang mukha. Napaangat ang mga labi ni Terence at naging isang hindi maintindihang ngiti. Ang dahilan kung bakit niya ginamit ang mahihinang libong binti, bukod sa paggiba ng hagdan sa itaas, ay para isipin ng malaking lalaki na minamaliit niya ito. Sa isang labanan, kapag ang lakas ng isang tao ay sapat na upang durugan ang kalaban, maaari niyang direktang durugan ang kalaban ng walang anumang dahilan. Gayunpaman, kapag ang katawan ng isang tao ay mahina, kailangan niyang samantalahin ang lahat ng mga paborebleng salik. Halimbawa, bentahe sa heograpiya, o minamaliit ng kalaban ang kalaban, at iba pa. Sa huli, maglulunsad siya ng isang siguradong pag-atake para makuha ang pangwakas na tagumpay. Gumagamit si Terence ng makatwirang estratehiya para paliitin ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Limitahan ang mga micro-step ng paru-paro. Dahil nasa ilalim ng hagdan ang kanyang mga paa, ang mga galaw ni Terence ay mahigit 10 beses na mas mabilis kaysa sa malaking lalaki. Iniwasan niya ang malaking kamao gamit ang mga galaw na parang multo at pagkatapos ay inikat ang kanyang katawan para umatake, at agad na nakalapit sa katawan ng malaking lalaki. Mabilis na lumulubog ang malaking lalaki, at inaatake ng mga kamay niya si Terence. Wala siyang paraan para makaiwas, pero hindi siya nag-aalala. Gamit ang lakas ng 1,000 sipa, kaya niyang tumayo na lang doon at hayaang atakehin siya ni Terence. Ito ang epektong gusto ni Terence. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang 1,000 sipa, sa halip, ginamit niya ang kanyang palad para hampasin ang dantian ng malaking lalaki. Sinabi niyang hindi niya gagamitin ang kanyang kamao, kaya hindi niya ginamit ang kanyang kamao. Ginamit niya ang kanyang palad. Ang target ni Terence ay ang ginintoang core, at kung mababasag niya ang core ng malaking lalaki, mawawala ang kalahati ng kanyang lakas. Hindi lamang ang kanyang lakas ay bababa ng husto, kundi maaapektuhan din ang kanyang katawan, at maaari pa siyang mamatay kung hindi siya malas. Hindi natakot ang malaking lalaki sa atake ni Terence, ngunit isa pa rin itong mahalagang bahagi. Hindi niya namamalayang itinaas ang kanyang tuhod para harangan ang palad ni Terence, ngunit sa sumunod na sandali, tuluyang nagbago ang kanyang mukha. Naharangan ng tuhod ng malaking lalaki ang palad ni Terence sa huling sandali, at bahagyang lumutang ito pataas. Hindi nito tinamaan ang posisyon ng Jindan, kundi ang itaas na bahagi ng tiyan ng malaking lalaki. Sa isang iglap, pakiramdam ng malaking lalaki ay parang tinamaan ng isang malaking mapurol na sandata ang kanyang mga tuhod at tiyan. Ang sakit ay umapaw na parang isang napakalaking alon na sumasalakay ng walang katapusan. Naapektuhan din nito ang malaking katawan nito at tumilapon pabalik, na lalong sumire sa sirang hagdanan. Sentimo, nakaramdam si Terence ng Sayanga Sentimo, lahat ng kanyang mga plano at tukana ay nabigo sa huli. Makikita na sa usapin ng pisikal na kalusugan at bilis ng reaksyon, ang isang Golden Core Stage martial artist ay 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya.
Gayunpaman, mula sa hitsura ng ataking ito, dapat ay may pagkakataon na mabasag ang ginintoang kaibuturan ng malaking lalaki. Dahil ginagamit ni Terence ang teknik ni Chester na Iron Fist. Karaniwan, ang isang ganap na nabuong ginintoang core ay napakahirap basa Gina Sentimo, kahit ang isang practitioner na nasa parehong antas ay maaaring hindi ito magawa, lalo na ang isang simpleng sky class na ganap na pundasyon tulad ni Terence. Gayunpaman, sa mga kamay ni Terence, ang kapangyarihan ng teknik ng kamay na bakal ay ibang-iba. Kahit walang purong chi, kaya niyang magpakawala ng isang hindi masisirang katangian. Mula sa reaksyon ng malaking lalaki matapos siyang atakihin, malinaw na ito ay isang galaw na maaaring malubhang makapinsala sa kanya. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib ang malaking lalaki. Parang nasasakal siya dahil sa matinding kirot sa itaas na bahagi ng kanyang tiyan, at hindi niya makontrol ang kanyang sentro ng grabidad. Sandali, hinayaan na lamang niya ang sarili na makalusot sa hagdan at pagkatapos ay malayang mahulog. Hindi pinalampas ni Terence ang pagkakataong ito. Kumislap ang kanyang katawan at agad na lumitaw sa harap ng malaking lalaki, muling tumama ang kanyang palad sa dantian ng malaking lalaki. Nagbago ang mukha ng malaking lalaki, at inihagis niya ang isang kamao para salubungin ang atake, ngunit ayaw itong salubungin ni Terence ng harapan. Parang tubig na dumulas ang kanyang katawan sa gilid ng kanyang kamao, at hindi nagbago ng direksyon ang kanyang palad, patuloy na tinatamaan ang target. Sa tamang oras, inilagay ng malaking lalaki ang kabilang palad niya sa harap ng kanyang dantian, sinusubukang pigilan ang atake ni Terence. Gayunpaman, ang malaking lalaki ay wala ng lakas dahil sa patuloy na pag-atake ni Terence. Hindi niya magamit ang kanyang buong lakas at kinailangan niya itong hatiin ng paulit-ulit. Sa pagkakataong ito, hindi niya nagamit kahit 1% ng kanyang kapangyarihan. Si Terence naman ay naiiba. Bawat atake ay nakatarget at ginawa niya ang lahat. Sa pagdaragdag ng Iron Fist technique, nabaligtad ang sitwasyon. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, nagdikit ang kanilang mga palad, at bumagsak ng mabigat sa dantian ng malaking lalaki. Gusto niyang pigilan ang atake ni Terence, ngunit kinuha ito ni Terence at tinamaan siya. Parang noong naglalaban ang dalawang hukbo, napilitan ng talibang iurong ang kortina ng bid matapos matalo ng kalaban para sa lakayin ang posisyon ng kalaban. Naging malakas itong tulong sa kalaban. Dilat na dilat ang mga mata ng malaking lalaki, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang bitek na lumitaw sa kanyang gininto ang kaibuturan, na unti-unting nagsimulang lumaki at unti-unting tinakpan ang buong gininto ang kaibuturan. Ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang gininto ang kaibuturan, at ang malaking katawan ng malaking lalaki ay biglang gumalaw. Ang dating malakas na kapangyarihan ay humupa na parang alon, at isang walang katapusang pakiramdam ng panghihinayang ang bumalot sa kanya. Sa oras na ito, ang katawan ng malaking lalaki ay kakahulog lang mula sa langit. Hindi kayang suportahan ng kanyang mahinang mga binti ang kanyang katawan, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumuray-suray. Natamba siya sa lupa. Si Terence naman ay bahagyang bumagsak sa lupa habang ang mga kamay ay nasa likod. Relax ang kanyang posture, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sentimo, napakagaling. Sa katunayan, si Terence ay nakakaramdam ng swerte. Malakas ang bakal na kamao, ngunit medyo mahina pa rin ang kanyang lakas. Kung hindi gagamitin ng malaking lalaki ang kanyang mga kamay para harangan ito, sa halip ay itutuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang dantian, hinihigpitan ang kanyang mga kalamnan sa tiyan para sa depensa, hindi talaga mababasag ni Terence ang kanyang gininto ang kaibuturan. Nagkataong natangay ng malakas na pagdurog ni Terence ang palad ng malaking lalaki, na siyang naging huling dayami na sumire sa likod ng kamelyo, at matagumpay na nabasag ang sarili niyang gininto ang kaibuturan. Sa madaling salita, ang malaking lalaki ang siyang sumire sa sarili niya sa pagkakataong ito. Ang laban ay kasing tindi ng isang kislap, at bago pa man mahulog ang mga kalat mula sa unang sipa ni Terence, natalo na ang malaking lalaki. Natulala ang mga manunood. Ang resultang ito ay higit pa sa kanilang inaasahan. 7,130. Kung tungkol naman sa grupo ng babaeng masungit na nagpasiklab ng apoy kanina, mabilis ang kanilang reaksyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabiga, agad silang tumalikod at tahimik na umalis.
Bagamat ang mga dark spirit beast sa gabi ay kakilakilabot at makapangyarihan, tila hindi sila kasing nakakatakot ng batang Panginoong si Sima. Matapos masaktan ang taong iyon, mas mabuting tumakas na lang hanggat maaari. Para naman sa babaeng iyon, walang puso siyang iniwan ng mga kasamahan niya sa koponan. Ang ganitong uri ng bulag na babae, na dinadala siya kasama, ay mag-aanyaya lamang ng kapahamakan. Mas mabuting hayaan na lang siyang magpatakbo ng sarili niyang landas. Marahil matapos siyang gamitin ng batang Panginoong si Sima para ilabas ang kanyang galit, hindi na siya magiging ganoon kamapagkalkula sa kanila. Sa totoo lang, wala talagang pakialam sa kanila ang nakakatakot na batang Panginoong si Sima. Kasalukuyan siyang nakatingin sa malaking lalaki na nasa lupa ng may kalmadong ekspresyon. Matagal nang nakatingin ang malaking lalaki kay Terence, pero sa wakas ay siya na rin. Gago, kontento ka na ba sa mga pamamaraan ko? Nakikita mo ba? Ang malaking kamao ay hindi nangangahulugang makapangyarihan ka. Minsan, mas komportableng sampelan ang isang tao sa mukha. Ngumisi si Terence at nagpatuloy, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa mga taong hahawak sa batang Panginoong ito? Patay na siya o lumpo. Napakaraming taon na ang nakalipas, at hindi pa rin ito nagbabago, pero may mga hanggal pa rin na hindi nakikinig sa payo at gustong subukan. Hindi alam ng batang Panginoong ito kung ilang tao na ang napatay o nalugmok ko, kaya hindi mo kailangang malungkot. Hindi ikaw ang una, at sa palagay ko ay hindi ka rin magiging huli. Blanko ang mukha ng malaking lalakiya sentimo, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Terence. Iniisip pa rin niya kung paano siya biglang natalo. Malayo ang lakas ni Terence sa kanya, kaya bakit paulit-ulit siyang tinutulak paatros. Isa pa, hindi man lang niya nagamit ang buong lakas niya. Para itong isang malakas na elepante na natisod ng langgam. Paano nangyari ang ganoong katawa-tawang bagay? Hindi niya talaga maintindihan. Hoy! Ang laking tanga mo! Ang tanga mo ba talaga? Sinubukan ni Terence na mag-post ng ilang sandali, ngunit walang reaksyon ang kanyang kalaban. Nakakailang, kaya lumapit siya at sinipa ang malaking lalaki. Patay ka na ba? Kung hindi ka patay, tumili ka. Langit-ngit langit-ngit langit-ngit. Medyo nalilito pa rin ang isip ng malaking lalaki, at gumawa pa nga siya ng ingay. Nang mag-react siya, napahiya siya na gusto na niyang mamatay. Kumunat ang noo ni Terence, medyo nagulat. Isa ba itong payaso na ipinadala ng mga unggoy para magpatawa? Bata! Kung may lakas ng loob ka, patayin mo ako agad. Kung hindi, puputulan ko kayong lahat sa libo-libong piraso. Namula ang mukha ng malaking lalaki, at galit na sumigaw siya, huwag mong isipin na magiging maayos ang lahat dahil lang sa sinira mo ang ginintuan kong kaibuturan. Halika, subukan mo akong patayin. Walang malay na napasigaw ang malaking lalaki matapos marinig ang mga sinabi ni Terence sa sentimo, mas malala pa ito kaysa sa pagkawala ng kanyang ginintong kaibuturan. Mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa magdusa sa ganoong kahihiyan. Gaga, nang ahas kang hawakan ang mga tao ko. Hindi mahalaga yun kahit mamatay ka pa. Dahil taos puso ang kahilingan mo, tutuperin ko. Nagkibit balikat lang si Terence at humarap kay Peter, pinahiya ka ng gago na to ngayon lang. Patayin mo na siya. Kung gusto mo akong pahirapan pa, ayos lang, basta't masaya ka. Nasa tugatog ng kanyang emosyonal na kalagayan si Peter. Napilitan lamang siyang magpasakop kay Terence dahil sa katayuan at lakas ni Terence, pati na rin sa relasyon ni Yuna at Almira. Gayunpaman, sa oras na ito, talagang mainitin ang kanyang dugo. Nang makita ang malaking lalaking nang api sa kanya at ang pagpapahiya kay Almira, nakaramdam si Peter ng labis na pagmamalaki. Lalo na nang hindi pinahiya si Almira, naramdaman niyang may pananagutan siya. Sa totoo lang, gusto talaga ni Peter si Almira, pero hindi niya kayang protektahan ang taong mahal niya, at sa huli, kinailangan niyang umasa kay Terence. Sandali, naramdaman niya na hindi naman masamang sumunod kay Terence mula ngayon. Anong problema? Ayaw mong makipag-away. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay sa harap ng mga mata ni Peter nang makita itong umiiwas. Kung sa tingin mo ay nakakabagot, kalimutan mo na lang. Hindi naman sa ayaw kong lumaban. Mabilis na umiling si Peter.
Pakiramdam niya ay makabuluhan ang personal na pakikitungo sa malaking lalaki upang ipaghiganti ang kanyang nakaraang kahihiyan, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Young Master Sima, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gayunpaman, may ilang mga bagay na maaaring hindi mo pa malinaw. Kahit nag-iisa ang malaking lalaking ito, napakalakas ng kapangyarihang nasa likuran niya. Hindi ito ang kapangyarihang galing sa labas, kundi ang kapangyarihang nasa gubat na ito. Sa madaling salita, walang pipiliing masaktan ang sinumang papasok sa gubat. Malinaw na hindi kilala ng masamang babae kanina ang malaking lalaki, kaya naman sinabi niya ang mga katangahang salitang iyon para lang magpasiklab ng galit. Ayos lang. Basta't payag ka, mag-uusap tayo pagkamatay mo. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. May mga bagay na hindi niya kailangang masyadong isipin. Magagawa niya ang gusto niyang gawin ngayon at isipin ang hinaharap pagdating ng panahon. Peter, kung maglalakas loob kang hawakan ako, hahamunin kita. Ginagarantiya ko na mamamatay ka ng walang maayos na libing. Ngumisi ang malaking lalaki at tinitigan ng masama si Peter. Mayabang siyang tumayo. Kahit na medyo wala pa rin siyang lakas, tila hindi naman nanganganib ang buhay niya. Tila ang epekto ng pagkabasag ng gininto ang core sa kanya ay ang paghina lamang ng kanyang lakas. Ang lakas ng kanyang pisikal na kalusugan ang siyang garantiya sa kakayahan ng lalaking ito na makabangon. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa kanya ang lakas sa pakikipaglaban ng huling yugto ng Foundation Building Realm na halos kapareho ng kay Peter. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga epekto ng pagkabasag ng ginito ang core ay unti-unting mag-aalab, at ang lakas ng malaking lalaki ay lalong mababawasan, at ang kanyang pisikal na kalusugan ay natural ding hihina. Naglalakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Masisiguro kung mamamatay ka muna ng walang libingan. Kung tungkol naman sa mangyayari sa aking mga kababayan, hindi mo iyon makikita. Malamig na ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang kamay. Nakatitig ang malaking lalaki kay Peter at hindi inaasahan ang biglaang pag-atake ni Terence. Isa pa, masyadong humina ang kanyang lakas at masyadong mahina ang kanyang katawan para makabawi, kaya sinampal siya ni Terence sa mukha. Hindi masyadong gumamit ng lakas si Terence sa pagkakataong ito, pero tinuturuan lang niya ng leksyon ang malaking lalaki, hindi ito pinapatay. Hindi niya inaasahan na mapapalo ang malaking lalaki sa isang sampal lang. Nakakagulat ang tanawin na sentimo, kahit ang libong binti at bakal na kamao ni Terence ay hindi siya kayang paliparin ng ganito. Iniisip pa rin ni Terence kung ginamit na naman niya ang Iron Fist technique, pero napagtanto niyang sinasadya pala iyon ng tanga. Sinamantala ang epekto ng sampal, direktang binasag ng malaking lalaki ang bintana at lumipad palabas ng dining hall. Hindi imposibleng maabutin ni Terence kung gugustuhin niya, pero baka may mga tauhan ng malalaking tao sa istasyon ng Surir na ito. Mas magiging abala kung tutulungan niya sila. Nasira na rin naman ang gininto ang kaibuturan ng lalaking ito. Kung hahayaan niya itong mabuhay, malulungkot siya sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.